Magandang oras at magandang buhay sa lahat ng ating mga katiats, mga kababayan. Meron tayong video dito courtesy ng Filipino Future. Ito'y isang hula na napakalagim na hula nito tungkol kay PBBM. Ito'y bagong hula at ang naghula nito ay taga-India, Indian mystic, at buhay na buhay pa ang naghulang ito. Kaya atin na pakinggan ang nasa video kung ano ang hulang ito. Ang revelasyon ng isang Indian psychic patungkol kay Bongbong Marcos at sa future ng Pilipinas. Isang psychic na taga New Delhi, India na nangagal ang Gurmit Kaus, ang tinanong tungkol sa kung ano ba ang kanyang nakikita tungkol kay Bongbong Marcos. Ang psychic na ito ay hindi Pilipino at lalong walang alam tungkol sa politika ng Pilipinas, subalit sa kanyang angking kaloob na makabasa ng isang pangyayari sa hinaharap ay talagang nakapagpapatayo ng ating balahibo. Marami na siyang ibang prediksyon tungkol sa hinaharap na nagkaroon ng kaganapan tulad ng pagkapanalo ni Donald Trump bilang presidente ng Amerika, pagkapanalo ni Katrina Gray sa Miss Universe, pagkapanalo ni Rodrigo Duterte bilang Pangulo ng Pilipinas, at marami pang iba ukol sa kanyang mga nakita sa hinaharap. Ang kanyang nakita tungkol kay Bongbong Marcos ay nailathala sa isang website na may titulong Fearless Predictions noong June 24, 2018. Sinikap nating i-translate sa Tagalog ang kanyang pahayag tungkol sa kanyang mga nakita na may kinalaman kay Bongbong Marcos upang mapakinggan naman ng mga mamamayang Pilipino kung ano ang kanyang pahayag. Ang galing pala ng ng psychic na ito. Isang Indian, sa tingin ko ay nasa 50 anyos pa ito at buhay na buhay pa. Hindi tulad kay Nostradamus, yung unang naghula kay PBBM, ay siyempre 6th century AD pa yon, ang tagal-tagal na. Kaya ito mas maganda to kasi bagong psychic, buhay na buhay, nasa panahon pa natin. At nahulaan niya pala yung kay Donald Trump, Katrina Gray, at saka ang pagkapanalo ni Digong na presidente. Kaya magaling ang Indian na psychic na ito, Indian mystic. Kaya atin na lang muna tapusin ang video ito para malaman natin kung ano ba talaga ang hinuhula niya na medyo malagim. Bagamat hindi madaling paniwalaan ito dahil iba ang kanyang relihiyon o lahi, subalit bigyan natin siya ng pagkakataon na masabi kung ano ang kanyang mga nakita. Nasa atin na lang ang desisyon kung maniniwala tayo o hindi. Ang mahalaga, naging bukas tayo sa mga ganitong bagay dahil maaaring totoo nga ang kanyang mga sinasabi, dahil may mga tao talaga na binigyan ng tagapaglikha ng kakayanan o talento para malaman ang hinaharap at makapagbigay ng babala sa mga tao o kaya naman ay pagkasabik ukol sa mga bagay na magaganap. Heto ang kanyang pahayag na ating translate sa Tagalog. Okay. Salamat muli sa lahat ng mga mambabasa sa inyong mga pagpapahalaga at pagmamahal. Aking ibibigay sa inyo kung ano ang nakita ko tungkol kay Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa lahat ng aking mga prediksyon tungkol sa Marcos sa loob ng mahabang panahon, mayroong isang prediksyon kung saan nabanggit ko ang tungkol sa isang babae na nagpapaplano laban kay Bongbong Marcos. Ang babaeng ito ay muling nagpakita sa aking harap na may isang matulis na sibat na may laso na nasa kanyang kanang kamay na kanyang inihahagi sa isang maharlikang lalaki, o royal man, ngunit ang lalaking ito ay nakaligtas. Maganda, okay palang nakita niya sa kanyang bulang kristal kasi nakaligtas pala eh. Ang delikado nito ay ang sibat pala ay may lason sa dulo nito. At kapag tinamaan si PBBM, siguradong lagot. Diba? At sino kaya ang babaeng ito? Diba? Anong palagay niyo, mga kababayan? Sino kaya ang babae ang gustong mawala si PBBM? Wala siyang mortal na kaaway ngayon kundi si BP Sara. Diba? Si BP Sara ay gustong maging presidente sa susunod na eleksyon. Kaya wala nang iba. Sa palagay ko lang yan ha. Pero kung meron kayong maihula din dyan, ay pakisabi sa ating comment section kung sino ang babaeng ito na nagtangka sa buhay ni PBBM dito sa hula ng mystic na taga-India, si Kaals Gurmit. Okay, balik tayo sa video.
Ang nakakapagtaka nito, ito ay paulit-ulit ng ginagawa, sa iba't ibang panahon, at sa iba't ibang kaparaanan, ng babaeng ito. Maaari kaya na ang espiritu ni Jezebel ang tinutukoy sa nakita ng psychic na ito na matagal nang gustong maghari sa Pilipinas. Matatandaan na isang babae rin ang ginamit upang mapatalsik ang dating Pangulong Ferdinand Marcos. At sino naman sa palagay nyo itong binanggit na lalaking nagpapanggap na kabahagi ng mga Marcos na bigla na lang lumabas sa eksena? Okay, so balikan muna natin tong babae na palaging nagtangka sa iba't ibang panahon ng mga Marcos. Example, sa panahon ni FM, ni Ferdy, ang nagtangka sa kanyang trono, sa kanyang upuan as a president ay mga babae, di ba? Si Cory Aquino, Lini Robredo sa panahon ni Bongbong. Yun ang kanyang katunggali. At marami pa sa ibang panahon ay babae talagang ang nagpabagsak sa mga Marcoses. Kaya itong babaeng ito ay sinasabi ng mystic na isang espiritu. Espiritu daw ito ni Jezebel na humahabol sa mga Marcos sa iba't ibang panahon. Sa panahon ng lolo ni PBBM, sa tatay ni PBBM, si Ferdy, at sa kanya ngayon. At maging sa anak siguro ni PBBM, ay habulin pa rin sila nitong Jezebel. Sino ba itong si Jezebel? Ayon sa Biblia, si Jezebel ay isang babae na makapangyarihan, parang reyna yata ito, sa Phoenicia. At ang espiritu nito, nang mamatay ito, ay palaging nagdulot ng kamalas-malasan sa mga taong hindi niya magustuhan. Kaya ang Jezebel ay isang figure na masamang babae. So, ang atin na lang ipagdasal dito na maganda ang ending ng hula na ito. Balik tayo sa video. Babae rin ang ginamit upang mapatalsik ang dating Pangulong Ferdinand Marcos. At sino naman sa palagay nyo itong binanggit na lalaking nagpapanggap na kabahagi ng mga Marcos na bigla na lang lumabas sa eksena? Na sinabi ng psychic na ginagamit lamang ng kaaway para magtagumpay ang masamang babae na nasa likod niya. Aba, sino kaya tong lalaki, no? Sino bang lalaki na nagpapanggap na Marcos or kabahagi ng mga Marcos? Yung FLM na vlogger na sikat noong COVID, si Francis Leo Marcos Mangusin, ay isa sana yun sa ating suspect na lalaking ito sa hula. Pero wala na sa eksena si Francis Leo Marcos. Ang malapit kay PBBM ngayon ay si Tamba, di ba? Tamba. Wala namang ibang itong kapamilya si PBBM. Walang ibang mas malapit sa kanya sa bloodline ngayon. Sa kanilang bloodline ay si Tamba. Kasi pinsan niya si Tamba eh. Magkaroon kaya ng alitan ang dalawang ito, PBBM at Tamba? Pagdating ng panahon, baka magkaribal ito eh. Baka si Tamba ay papanig dito sa babae. Which is wala namang ibang babae na kalaban si PBBM, kundi si VP Sara. Kaya hindi natin malaman kasi hula ito, baka magkatotoo. Kaya atin na lamang antabayanan ang mga susunod na pangyayari sa ating gobyerno, mga kababayan. Patuloy tayo sa video. Nakakakilabot ang kanyang mga nakita, dahil nakita natin dito na ang Diablo talaga ang nasa likod ng lahat ng mga black propaganda at mga paninirang puri laban sa mga Marcos para lang masira sila at para hadlangan ang magandang kinabukasan na nag-aantay para sa Pilipinas. At ang isang bagay sa mga sinabi ng psychic na ito ay ang tungkol sa matinding hamon na kung magkakaisa lamang ang mga mabubuting tao sa buong Pilipinas at maging Ayan. So ito ang sabi ng psychic na dapat magkaisa ang mabubuting tao sa buong Pilipinas at magiging matalino para makamit ang ating minimiti, makamit ng ating bansa ang isang napakaganda at maaliwalas na kinabukasan na nag-aantay para sa lahat ng Pilipino. Ano ba itong maaliwalas na ito na kinabukasan? Itong pinipredict nila na sa future, hindi malayo galing ngayon, ay lilitaw na talaga yung mga Marcos account
na nasa iba't ibang bansa at magagamit na sa Pilipinas. Kasi ngayon ay nasa ano pa rin yan, nasa custody pa rin. At meron pang mga kondisyonis yan bago ma-release yan. Kasi ginagamit pa rin yan ngayon ng mga bangko sa buong mundo na nagpatakbo ng ekonomiya ng ating mundo. Ang mga ginto na yan ay talagang hiniram yan. Merong usapan yan, hindi natin alam kung ano, between Ferdi FM at yung mga makapangyarihang tao sa banking business sa buong mundo. Ang dinig natin yan ay Rothschild family ng Washington DC ang nagkukontrol ng lahat ng yaman sa mundo. At kung nagustuhan yung ating video ngayon mga ka-good news, mga ka-tiads, mga kababayan ko ay huwag kalimutan mag-subscribe sa channel para palagi kayong updated. Ako'y magpaalam na hanggang sa muli. God bless the Philippines and God bless the people.